Okay, sa hapong ito ay gusto kong pag-usapan natin may kinalaman sa Lord's Supper. Now, hindi po magiging exposition ng ating pong gagawin ngayon at hindi naman natin ito madalas na ginagawa. Ay gusto ko lang pag-usapan natin yung halaga ng Lord's Supper at kung paano ito na-develop sa kasaysayan. Pero gusto kong basahin sa inyo ang Matthew chapter 26 verses 26 to 29. Sabi rito, habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo ito, ito ang aking katawan, at kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at sinasabi ko sa inyo mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon na iinumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng Ama. Now, at katulad ng sinabi ko, I will not be expounding the text, but I would like to discuss the Lord's Supper in view of different views, in view of different views about this sacraments or about this ordinance. Because the church's practice of communion has been dysfunctional since the early church. No? Sa panahon nga ngayon, it would seem that most people error on the side taking the Lord's Supper too is so lightly. Marami, minimize nila yung kahalagahan ng Lord's Supper. Marami naman ay hindi nagpa-participate. O maaaring iba nagpa-partake, pero yung kanilang isip ay hindi engage doon sa ginagawa nila. At ang tingin nila, ito ay isang routine, ito ay isang mechanical. Oftentimes, at ito'y karanasan ko even in the past, at kapag ako ay nakapag-church sa ibang mga simbahan noon na hindi katulad ng ating iglesia, ay napapansin ko na hindi ipinaliliwanag ng husto, maging ng mga pastor o ng mga preacher, ang kahalagahan at ang kahulugan nito. No? Itong Lord's Supper. However, before we partake the Lord's Supper, I want you to know that the Lord's Supper has been one of the controversy in church history, even among reformers in the past. No? And this afternoon, I simply want to consider yung apat na iba't ibang paniniwala patungkol sa Lord's Supper na naging subject ito ng debate sa kasaysayan. Now, ang intention ko ay hindi para ma-inform lang kayo, at ang ilan sa mga ito, lagi ko na rin nababanggit kapag meron tayong Lord's Supper. Pero ang intention ko ay para magkaroon tayo ng tamang pananaw patungkol dito. At tingnan natin, in a very solemn way, itong Lord's Supper. Sapagkat naniniwala ako na ang pagkaunawa natin sa tunay na kahulugan ng Lord's Supper ang siyang magmo-motivate sa atin upang bigyan ng halaga ito at upang tunay na maging kapaki-pakinabang para sa ating lahat ang gawain ng Lord's Supper. So, ang gagawin lang naman natin ay titingnan lang natin ng iba't ibang mga paniniwala na na-develop sa kasaysayan at hanggang ngayon ang iba ganito pa rin ang paniniwala nila produkto ng mga nangyari sa nakaraan. So, atingin lang natin sa apat. Ang una, yung tinatawag na change of substance view. No? Pangalawa, yung consubstantiation view. Yung pangatlo, yung commemorative view. At yung pang-apat ay tatawagin ko, ako lang ang tumawag naman ito, na Christian Reform view. No? Hindi yung Christian Reform na, meron kasing grupo na, merong denomination na Christian Reform. Hindi yan, Christian Reform view. Hindi yung denomination, kundi yung paniniwala ng mas nakararami sa Reform community. So yun ang ating titingnan ngayon, mga kapatid. Mabilis lang ito bago tayo mag-partake ng Lord's Supper. Now, yung una ay change of substance view. Tinatawag ito sa technical na salita na transubstantiation. Ito'y paniniwala ng kinagisnang relihiyon ng marami sa atin, yung Roman Catholic
church. So pwede nating sabing Catholic view rin ito. Sa paniniwala nila, doon sa sinabi ni Kristo, doon sa binasa natin kanina sa Matthew chapter 26, verse 26, "This is my body and this is my blood." Naniniwala sila na kapag ka nanalangin na yung priest, kinoconsecrate niya na yung bread at saka yung cup na merong katas ng ubas, sinasabi nila na during the consecration, the substance of the bread and wine become the body and the blood of Christ. So, the substance, yung bread and wine, nagiging totoong body ni Christ at blood ni Christ. Now, paano nangyari yun? Kasi hindi naman nagbabago hindi man naman nagiging katawan yung itsura, di ba? No? Ito ay kinuha nila doon sa tinatawag na malaking influence ni Aristotle, lalo na sa mga early years or sa medieval years ng church, yung tinatawag na Aristotelian metaphysics. Yung Aristotelian metaphysics ay nagsasuggest na even though the substance of the elements have been changed, yung sinasabi nilang the accidents or the species, yung physical attributes, no, doesn't change, but, the physical attributes remains the same. In other words, what appears to be bread and wine still in our using our eyes has become something else in reality. So hindi lang natin nakikita, hindi lang natin nalalasahan, hindi lang natin nakikita ang pagbabago sa itsura, pero using the Aristotelian metaphysics na may pagbabago talaga. Yung pa rin yun, pero may pagbabago. Parang, di ba sa Aristotelian metaphysics, yung isang acorn, no? Kapag yan lumaki, nagiging oak tree. Pero yun pa rin yun eh. Sasabihin nila, yung pa rin yung physical niya, meron lang nagbabago sa kanya. Doon naman sa pagdating sa bread and wine, sabi nila, may pagbabago na nangyari, hindi mo lang nakikita. No? Hindi mo lang nakikita ang pagbabago, nagiging totoong blood yan, nagiging totoong body yan ni Christ, no? Sa kanyang substance, at dapat tanggapin mo yun ng may pananampalataya. And obviously, yun ang paniniwala hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya pagka binibigay ng pare yung di ba? Katawan ni Kristo. Amen, no? Parang ganyan, di ba? So, obviously, kung titingnan natin ang paniniwalang ito na nung oras na ginagawa ni Christ yun, this is my body, sa palagay niyo ba nako-confuse yung mga alagad? Hawak-hawak niya yung tinapay, this is my body. Nako-confuse ba yung mga alagad? At sinasabi, yung katawan mo yung bread naging katawan? Na-confuse kaya sila? O, naintindihan nila kung anong ibig sabihin ni Christ. Naintindihan nila ng oras na yun kung ano ang punto ni Christ. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, ang tinatawag nga natin yan sa grammar, sa figure of speech na metonymy. Diba? Yung bread is a sign, a symbol of Christ's body. Katulad ng halimbawa, pag sinabing, sabi ng Malacanang, nagsasalita ba yung Malacanang? No? May boses ba yung Malacanang? May buhay ba yung Malacanang? Di ba lugar yun na, no? Doon, so malapit sa Quiapo. Lagpas pa lang Quiapo. Di ba? Pag sinabing Malacanang, anong ibig sabihin nun? Seat of authority o maaring presidente yun. Pag sinabi ng Malacanang, maaring ang ibig sabihin, sinabi ng presidente o sinabi ng may otoridad doon sa ating bayan. O halimbawa, katulad kanina doon sa Sunday School natin, tinuro ni Kuya Manny, paulit-ulit yung salitang sword. Ano yung ibig sabihin ng sword? Pag ginagamit sa Bible, military power. Tama? Sword refers to military power. Paminsan dapat ginagamit din natin yung salitang, alam mo, wala akong bread ngayon. No? Ano ibig sabihin nun, Jerwin, pag wala kang bread? Walang pagkain?
Yun ba ibig sabihin nun? May absensya ka na, wala kang bread. Ano ibig sabihin? Walang pera. Yun ang ibig sabihin nun. No? Halimbawa sa Bible, makikita natin yung salitang si Jesus Christ ay rock. No? Di ba? He is the rock. Oh, ano nangyari? Rock? Naging bato. No? Hindi. Ang tawag doon, metonymy. Nagre-represent for something. Halimbawa, yung dove represent the Holy Spirit. Di ba? Pag sinasabi ng mga sa basketball, no, na pag naglalaro ang mga Gilas Pilipinas, ang sasabihin ng mga puso, puso. Ano ibig sabihin? Puso ang maglalaro? Ha? Hindi. Kundi anong sasabihin? Ano ibig sabihin nun? Passion. Di ba? It refers to passion. Or it refers to what? Energy. Lagyan nyo ng energy. Pero ginagamit puso. So, yun yung ibig sabihin. So, palagay ko, alam na natin na hindi natin tanggap yon. Pero hanggang ngayon, yan pa rin ay pinaniniwalaan ng marami. Ang pangalawa ay yung tinatawag na consubstantiation. So, yung una ay change of substance or transubstantiation. Ngayon naman ay consubstantiation. Ito naman ay ang paniniwala ng dakilang reformer sa kasaysayan na we owe a lot from this man. Siya ay walang iba kundi si Martin Luther, isang German reformer. Martin Luther challenged the teaching of the Roman Catholic Church and corrected a host of theological problems. Yung paniniwala nga lang niya, pagdating sa Lord's Supper ay nagbago ng konti, hindi siya naniniwala na nagbabago yung substance. Pero naniniwala siya na yung mga elementong yon, ng bread at saka ng wine, nananatili silang yon. Kaya lang may nangyayari sa paligid. Sa paligid ng bread and wine. So, nire-reject niya yung notion na merong pagbabago mismo doon sa elemento, na transformation na nangyayari. However, nung sabihin daw ni Christ na, this is my body, sabi ni Luther, no, yung Christ's body and blood are in, with, and under the elements. In, with, and under. Wala doon sa elemento pero nandoon nakapalibot yung body at yung blood. Yun ang kanyang paniwala. At gumamit nga siya ng isang analogy diyan. Ang analogy diyan ay yung halimbawa daw yung alam mo yung bakal, kapag ka ito ay pinainit mo sa apoy, nananatili naman bakal yun, pero nagbabago. May pagbabago doon sa paligid, nagiging kulay pula at umiinit. Yun ang sabi niya, hindi nagbabago yung elemento, pero may nangyayari. Di ba, pag ilalagay niyo yung bakal sa apoy, nagkakaroon ng parang kulay pula sa paligid. Pero bakal pa rin yun. Yun sabi niya, bakal pa rin yun. Kaya alam mo nangyayari sa paligid niya. Yun ang kanyang analogy. O kaya, merong nagbigay ng analogy dyan patungkol sa consubstantiation, yung sponge full of water. Yung sponge, hindi siya water, no? Yung water, hindi siya yung sponge, pero the two are there together with each other. So, hindi nagbabago. Yung sponge pa rin siya, pero pag nilagyan mo siya ng tubig, di ba? Tawag nito, nakadikit na sa kanyang elemento na hindi bahagi ng sponge. No? Hindi nagbago yung substance, sponge pa rin. Yung tubig hindi rin nagbago kasi hindi naman magiging sponge yun. Pero meron silang union in some way. So, yun ang kanyang tingin at paniniwala pagdating sa Lord's Supper. So, in a sense, yung bread and wine become the body and blood of Christ. He argued na the sacramental union that takes place in the Lord's Supper. Ngayon, anong problema doon sa paniniwala na yun? Anong problema? Ang problema ay ganito. It requires that the body of Christ be omnipresent or present everywhere. Kapag ganun paniwala mo, gusto mong sabihin na yung katawan ni Kristo ay omnipresent. Ano ibig sabihin? Yung physical na body ni Christ, omnipresent. Hindi natin pwedeng tanggapin yun. Sapagkat nasaan ang katawan ni Kristo ngayon? Yung physical na katawan. Nasaan? Nasa langit, tama.
Nasa langit ang katawan ni Kristo. Kung sasabihin mo na nung oras na yun, nandun ang katawan ni Kristo, lumalabas na omnipresent. Nagiging nasa lahat ng dako ang katawan ni Kristo. Hindi ko sinasabi yung presensya, yung katawan. Hindi naman pwedeng mangyari yung ganong klase ng paniniwala. So, sa tingin ko doon masisira at doon hihina yung paniniwalang ito kahit na ito ay paniwala ng isang dakilang reformer sa kasaysayan. Ano? Kasi siyempre, pwede ang mangyari, pwede rin kung i-imagine natin ang sitwasyon, may Lord's Supper tayo, biglang darating yung body ni Christ nasa isang lugar lang. Ano? Pag sinabi na eto ang katawan, biglang papasok yung body ni Christ doon. Medyo magiging mystical na ang ating posisyon pagka ganyan ang nangyari. So, if that is the case, then in what sense is it human body? Di ba? Because humans cannot be omnipresent. Ang katawan natin ay hindi kailanman magiging omnipresent. Ang presensya ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Sabi nga natin, kulang ang mga dako sa presensya ng Diyos. Pero yung katawan, physically, hindi pwede. Katulad din ni Christ. Si Christ, nung nandito siya sa mundo, nandoon siya sa Galilea, wala siya sa Judea. Nung nasa Samaria siya, wala siya sa Galilea. Naintindihan niyo? Because hindi omnipresent yung body, kundi yung kanyang presensya. Iba yung presence sa kanyang physical na katawan ni Christ. So, ngayon, punta tayo sa pangatlo. At ito yung medyo popular at lumaki tayo lahat na ganito lagi ang naririnig natin at ganito ang paniniwala. Yung commemorative view o commemoration. O sabi ng iba rito ay memorialism. This is a very common view. 'Di ba? Kaya madalas sinasabi natin, ito, ang katawan ng Panginoon, ito'y kumisimbolo sa katawan ni Kristo at nagpapaalala sa atin sa ginawa ni Kristo para sa atin. Well, walang mali ron, no? Ang totoo, hindi natin pwedeng sabihin mali, pero pwede nating sabihin kulang, no? Halimbawa, ito ay paniniwala ni Ulrich Zwingli, isang reformer na galing sa Switzerland. Now, actually, si Zwingli at saka si Luther ay nagkita sa isang lugar nung panahon ng Reformations at nagkasundo sila sa maraming bagay at naghiwalay sila pagdating sa Lord's Supper. Naghiwalay sila. Hindi nila pinagkasunduan ito. Isipin mo yung maliit na bagay na yon. Na-divide sila, no? Sapagkat pinagpipilitan ni consubstantiation, pero sabi naman ni Zwingli, ay hindi. Yung salitang yon ay inaalala lang natin yung ginawa ni Kristo sa kanya, na ginawa ng Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na ang kanyang katawan ay naghirap. Yun lang naman ang inaalala natin. So yun ang binibigyang diin dito, yung salitang do this in remembrance of me. So he removed the sacramental ideas and called it memorial, an act of remembering Christ's death. He rejected any notion that Christ was present in the sacrament. No? It is merely a sign, an expression of a believer's faith. So, simbolo lang yan. Yun ang sabi niya, simbolo lang yan. At yung bread and wine, symbols lang yan, reminding us that Christ's body was broken for us, tama yun, and His blood was shed for us. Pero wala ang presence ni Christ dyan. Wala ang kanyang presence. So, punta na tayo doon sa huli, at tinawag ko itong Christian Reform view, ang paniniwala na yung Lord's Supper ay hindi lang pag-alaala sa ginawa ni Kristo. At yung mga elemento, hindi lang yung simbolo. Meron pang higit na magandang bagay na dapat maintindihan tayo. At ito ay na-popularize ng isang dakilang reformer din sa kasaysayan mula sa Geneva. Ang pangalan ay si John Calvin. Siya'y nag-provide ng mas appropriate na balance doon sa dapat na maging
pananaw natin pagdating sa Lord's Supper. He points doon sa statement ni Paul sa Corinthians, sa 1 Corinthians 10:16. Ang sabi doon, the cup of blessings that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break is it not a participation in the body of Christ? Nakita niyo yung ginamit niya na salita. Nagdwell siya doon sa isang statement ni Paul na hindi ba ang dugo ni Kristo na siyang ating tinatanggap yung kopa na ating iniinom ay pakikisama sa dugo ni Kristo. At ang tinapay na ating pinagpuputol-putol ay pakikisama sa body of Christ. So doon pumasok yung point na hindi lang ito pag-ala-ala. Hindi lang ito basta pag-ala-ala sa ginawa ni Kristo, kundi merong communion, merong fellowship, merong presence ng Panginoon na nandyan. Hindi yung kanyang katawan. Hindi yung katawan, physical. Wala yun, nandun yun sa langit. Kundi yung presence ni Christ ay sumasama sa tuwing ginaganap ang mahalagang gawain ng Lord's Supper. So Calvin agreed that there is remembrance in the Lord's Supper. However, the term participation is significant in our understanding of the Lord's Supper. Participation can also be translated communion or fellowship. So Calvin maintained that Christ is truly present. Ang Panginoong Kristo ay narito. Ang kanyang presensya ay narito sa isang espiritual na pamamaraan. Yung spiritual na reality. Of course, wala yung kanyang physical. Sapagkat ang physical body ni Christ nakaupo doon sa luklukan ng Diyos sa itaas. Nasa kanang luklukan ng Diyos Ama. Pero yung kanyang presence ay sumasama sa tuwing inaalala natin ang kaniyang ginawa para sa atin. So, kaya tama lamang na tawagin natin ang Lord's Supper na communion din. Hindi yung communion lang na ginagamit natin ba sa Roman o First Communion, kundi communion sa presence ni Christ sa tuwing tayo ay nagsasama-sama sa Lord's Supper. So, the Spirit of Christ is at work in and through the sacrament and joined to believers who partake by faith in the body and blood of Christ. Now, kaya ako binibigyang diin yan, mga kapatid, para makita natin kung gaano kahalaga yung Lord's Supper. Kasi baka minsan nakikita natin ito parang ritual lang na ginagawa natin every first Sunday of the month, no? Parang ginagawa natin ito na parang bahagi lang ng schedule natin, no? O kung ano man. Hindi, may communion dito eh. Dapat hindi natin ma-miss yun. No? Ipagpapalit mo ba yun? No? Yung bagay na yon, ako hindi ko ipagpapalit yon. Yung communion ko sa Panginoong Kristo. Ipagpapalit mo ba yung pagkakataon na makadaupang palad mo ang isang pinakamahalagang tao sa ating bansa? O isang kilalang tao? Di ba? Yung mga nasa media, gustong-gusto nilang ma-interview yung presidente. Gusto nilang ma-interview yung vice-presidente. Gusto nilang ma-interview yung mga matataas na tao. O siguro, lalo na kung bibigyan sila ng pagkakataon na yung mga international figure. They want to do that. They would not miss that opportunity. Of course, we will not miss the opportunity to have communion with the King of Kings, with the Lord of Lords, with Him who died and suffered and resurrected and raised again from the dead for you and me. And therefore, Lord's Supper is indeed an important practice in the church that we should not neglect, we should not ignore, and we should not set aside. And I hope that by explaining ng mabilis itong apat na klase ng paniniwalang ito ay magbigay sa atin ng higit na pagpapahalaga
sa Lord's Supper. Na hindi lamang natin ito inaalala ang ginawa ng Panginoon sa atin, kundi nakikipag-commune tayo sa kanyang presensyang banal sa tuwing tayo ay gumaganap ng tungkulin ito. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, O Diyos, sa mga salita mo na napagbulayan namin at sana'y lalo naming makita kung gaano kahalaga itong Lord's Supper sa amin bilang isang iglesia, bilang isang mananampalataya. At sana nga ay makita namin na hindi namin pwedeng i-miss ang opportunity to have communion with you. We don't want to miss the opportunity to have communion and participation and fellowship with you. The fellowship with the special presence of Christ in our midst whenever we partake the Lord's Supper. Thank you again. We praise you and we entrust you the rest of the time. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.